Yung ate ni Pangulong Bongbong Marcos, kumalas na sa alyansa kasi sang-ayon siya sa call ninyo na ibalik yung former President Duterte. Ano reaction niyo sa pag-alis ng ate ni Pangulo, saka sabi niya na sang-ayon siya sa mga ideas ninyo? Saka mayroon ba mga balita na may iba pang aalis sa alyansa? Anong reaction daw ninyo sa ganyan? Siguro ang aking lang personal na pananaw, si Senator Amy Marcos, siya ay incumbent senator ng Pilipinas. Diba? Bakit incumbent senator ka, wala ka dun sa 12 na winning slate sa survey? Maliban doon, hindi ka lang incumbent senator. You are the sister of an incumbent president of the Philippines. Same last name. Same last name. Bakit wala ka po dun sa 12? Sa aking pananaw, ito ay dahil mayorya nung boto ay puro Duterte supporters. May mga nagsasabi dyan sa administrasyon, kaya daw nanalo si Sara Duterte, gawa daw ni Bongbong. Bobo ba tayo? Hindi nga nanalo si Presidente Bongbong as Vice President noong 2016. Ang nanalo, Rodrigo Duterte as President. Tapos, kahit na kayang-kaya naman ni Sara Duterte maging Presidente o tumakbong Presidente noong 2021 at 2022, ibinigay niya yung opportunity kay natalong Vice Presidential Bongbong Marcos. At dahil doon sa mga ginawa ni Pangulong Duterte, ipinalibing ang dating Presidente Marcos na i-restore yung konting legacy ng pamilya Marcos at nakipag-alyado si Sara Duterte, tinulungan niya sa kampanya, kinampanya niya sa buong Pilipinas, lalo na sa Visayas at Mindanao, nanalo si Bongbong Marcos. Kaya yung mga nagsasabi na si Sara ang nanalo, gawa ni Bongbong Marcos, bobo kayo. Bobo kayo. Saan nyo inuhugot yan? Wala kayong paghuhugutan yan. So, masabi natin, kay Senator Amy Marcos, ma'am, mayorya pa rin ay Duterte supporters. Kung i-analyze po natin ngayon lahat, bakit ang isang incumbent senator at sister ng isang incumbent president, kumbaga, puntos na yon, incumbent ka incumbent senator ka, puntos na yon, mas madali kang manalong senador uli. Imu-multiply mo pa yung puntos mo kasi sister ka ng head of state. Bakit yung mga puntos na yon ay hindi gumagana, wala ka doon sa 12? Kasi mayorya ng mga Pilipino ay Duterte supporters pa rin. Maliban dyan, nag-aantay ang mga Pilipino kung nasan ka talaga. Yun lang yun. Personal na ano ko doon. Inaantay ng mga Pilipino kung ikaw ba ay solid Duterte o solid Marcos. Marcos ang apelido mo, pero inaantay ng mga Pilipino, ipagtatanggol mo ba si Pangulong Duterte o ipagtatanggol mo ba ang ginawa ng administrasyon ng kapatid mo? Yun lang yun siguro. Hindi mo kailangan maging abogado, maging analyst para masabi yun. Wala ka sa 12 ngayon na winning senatorial balls, kahit ikaw ay incumbent senator, kahit ikaw kapatid ng presidente, kasi ang mga Pilipino nag-aantay. Kung ikaw ay maninindigan para kay Pangulong Duterte o ikaw ay maninindigan sa ginawa ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Yun lamang yun siguro sa tingin ko po. Yeah, please. Tayo ay nasasaktan doon sa ginawa kay Pangulong Rodrigo